repatriate itong mga kababayan natin na nasa sabing mga lugar. And then alert level 3 ay yung sa Lebanon. So what does it mean? Ibig sabihin voluntary. So doon sa mga gustong magpa-repatriate, then all they need to do is contact our embassy or our DMW at meron naman tayong hotline. Nasa yung hotline number natin? It's 1348. That's the hotline for everybody. Whether ikaw ay OFW o hindi, naipit ka doon sa sabi mo lugar, you can always contact that number. +63 1348. Okay. And then sa Israel is alert level 2. So ibig sabihin, ito ay parang restricted ka dapat sa iyong workplace o kung saan ka man naroon. And then sa alert level 1 is Jordan. So alert level 1 means warning lang, ingat ka dyan at kapag may problema, just contact us. And then walang alert levels, Kuwait, Oman, Bahrain, and Qatar, and UAE. And as we all know naman, merong casualty na unfortunately nakakalungkot. Si Mary Ann Velasquez de Vera, isang caregiver sa Basista, Pangasinan. And kasama ata yung kanyang amo, they weren't able to make it on time sa shelter. Anyway, my office have already contacted the relatives of Miss Mary Ann para magbigay ko anumang tulong nararapat. But I know for a fact yung DMW at OWA ay kumontak na rin kung anumang klaseng ayuda ang narapat ibigay dito sa mga kamag-anak or even sa labi ni Mary Ann kung paano maibalik sa Pilipinas. Ito lang para sa kalaman ng lahat. Ano? Sa Israel, we have 31,000 OFWs. Sa Iran, 800. Sa Saudi Arabia, 813,000. UAE, 975,000. Qatar, 250,000. Bahrain, 56,000. Oman, 49,000. Kuwait, 211,000. Jordan, 41,600. Iraq, 1,600. Lebanon, 14,000. Syria, 700. So, all in all, umabot sa 2,433,700 ang mga OFWs natin sa Middle East. These are documented OFWs. Yan yung kailangan pa ma-find out ng ating mga kinaukulan. Pero ito kasi documented to, ibig sabihin sila ay dumaan sa proseso at nakaregister sa OWA, so monitored sila. Yung mga undocumented, yun yung mga nakakatakot. Yan yung isang concern ko rin na kailangan mag-reach out yung ating mga taga-DMW, especially MWO, mga offices natin, para alamin kung sino yung mga undocumented. Whether they're undocumented or not, they should be given the necessary help from our government. Maging yung mga turista. Not only yung mga OFWs, dapat pati mga turista natin na naipit doon, kailangan din pagtuunan ng pansin nating gobyerno. Sabi niyo mag-uusap din kayo sa military, sir? Tama ba? Yes. Oh, why, sir? Ano pong napag-usapan doon? Sa military, in terms of transport, tinanong ko, sabi ko, in case, kasi may mga airspace na open pa rin, na pwede naman puntahan para sa evacuation natin mga OFWs. Ang sabi ng military, sila daw ay naka-standby, always ready in case mag-request ang DMW, DFA ng transportation, C-130, para sa evacuation plan. And kung kinakailangan, siyempre pag humupa na yung tensyon. Kasi kung sarado pang airspace, siyempre di makapunta yung C-130 ng ating military. Pag humupa na, yun, pwede nila offer yung C-130 nila, pati yung Navy ships natin sa kung saan man lugar ang kakailanganin, evacuation of OFWs. Of course, may coordination sa mga bansa na kung saan pupunta yung seacraft and aircraft ng ating military. Sir, dun sa meeting niyo sa DMW kahapon, yung mga pauuwiin for mandatory evacuation, may trabaho po bang naghihintay sa kanila dito? Or... Okay, sa ngayon, wala pa naman nung mag-usap kami kahapon ni Secretary Cagdac, wala pa yung mandatory evacuation nangyari. Pero ngayon, meron na dahil level 4, yung kanina nabanggit ko na lugar. Now, yung nag-antay na trabaho, that is something na hindi pa ako sure. However, what I'm sure about,
And I can tell you all na meron nag-iintay na ayuda doon sa mga mapapauwi, repatriate kasi in distress sila pagka-uwi nila. So may matatanggap silang ayuda mula sa DMW at mula sa OWA.